Sinimula ng gisahin sa Senado ito pong si Yang Jiangxin alias Tony Yang. Ito po'y kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, kaugnay sa koneksyon nito sa illegal na pogo operation sa Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa Senado, inamin ni Yang na gumagamit siya ng iba't ibang pangalan para makakuha ng permit at makapagnegosyo sa Pilipinas. Nabunyag din na pinarentahan niya ang kanyang condo unit para sa pogo, pero wala umano siyang kinalaman sa illegal na aktibidad nito. Samantala, inilabas naman ng Senado ang mga larawan na magkakasama ang sinasabing business partner ni Guo Huaping na si Alice Guo, na si Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay, kapatid nitong si Wesley at si dating PNP Chief Benjamin Acorda. At depensa naman ni Mayor Kalugay, pumasya lamang si Acorda sa Sual dahil dati itong hepe ng pulisya. Kaya naman, ipatatawag din sa susunod na pagdinig ang dating hepe ng pambansang pulisya. Kunin natin ang live report sa mata natin dyan sa Senado. Walang iba kundi si Mean Corvera. Mean, ano latest? Alex, pinagbigyan ng mga senador kanina ang hirit ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo na sumailalim sa executive session. Dito papangalanan niya raw ang mga sinasabing mastermind nitong illegal pogo operation at sinabi niyang wala siyang kinalaman sa pogo at isa lamang siyang biktima. Humarap na sa pagdinig ng Senado ang negosyanteng si Yang Jiangxian alias Tony Yang, ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang noong Duterte administration. Raise your right hand and repeat after me. Please state your name. Sa pagdinig ng Senado, inamin ni Yang na isa siyang Chinese national. Sa Fukien, China siya ipinanganak at mayroon siyang Chinese passport. Pero gaya ni na dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo, late rin siyang ipinarehistro ng kanyang lolo para maging Pilipino. During that time, it was my grandfather who helped me come up with his birth certificate. And I'm not sure, maybe he did this for the convenience of the business here. Or Pogo related. Nang tanungin ng mga senador ano ang kanyang totoong pangalan, inamin ni Tony Yang na gumagamit siya ng iba't ibang pangalan gaya ng alias na Antonio Maestrado Lim na ginamit sa pag-a-apply ng iba't ibang mga Filipino documents para makapagnegosyo sa Pilipinas. Kabilang narito ang kanyang driver's license, tax return at lisensya sa baril. Because the initial intention of my grandfather is for me to start a business here. That's why I use an English name so that I can also apply for business permits, for other documentations that will be needed for the business. Nang tanungin saan niya nakuha ang mga puhunan para makapagnegosyo sa Pilipinas, ang sagot niya. Okay, so I could not remember clearly, but my grandfather, when I came here, he gave me around 600 to 800,000 pesos as capital for establishing these businesses. And then afterwards, I slowly developed, I slowly grew, and I already have the rice business, and also the steel factory, and also the tire factory. Sabi niya, dati niyang pinarentahan ang kanyang condo unit para sa pogo pero wala siyang kinalaman sa illegal pogo operations gaya ng mga aligasyon laban sa kanya. Hindi nakakumbinsi ang mga senador dahil ang kwento niya malinaw na imbento lang gaya ng peking negosyo ni Alice Guo. Ayon sa mga senador, batay sa dokumento mula sa PAGCOR, si Tony Yang ang presidente ng Oro One na siyang service provider ng pogo na Sunway Technologies Inc. Sabi ng PAOK, si Tony Yang ang utak ng mga negosyo ng pamilya Yang sa Pilipinas, kasama na ang pogo. Parang siya po yung silent but the thinking Yang among the brothers. Silent but thinking Yang. Yes, ma'am. Kasi po, ma'am, siya po yung parang nagpapatakbo ng mga businesses, ng mga Yangs. Pati Pogo businesses? Yes, ma'am. Pati po yung Pogo business niya. Even yung malalaking business nila na nasa Cagayan de Oro. Aling mga malalaki po ito? Yung Sanjan, Steel, nasa kanya po. And then yung hotel, and yung rice mill, lahat po, ma'am, nasa pangalan niya.
Inilabas naman ni Senator Riza Hontiveros ang larawan ni Yang kasama ang kapatid na si Michael Yang at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano raw ang koneksyon niya sa dating Pangulo? Sabi ni Yang, nagkataon lang na dumalo ang dating Pangulo sa meeting ng mga negosyante sa Cagayan de Oro City noon at nagpakuha siya ng larawan. I am not very close with the former President Duterte and I don't have contact with him. Ilan pang larawan ang ipinakita ng senador kung saan kasama ni Yang sina dating PNP Chief Benjamin Acorda, retired General Lawrence Coop at dating Regional Director ng PNP sa Region 10 na si Colonel Lemuel Gonda, ang hepe ng Regional Cybercrime Unit. Sagot niya na kilala niya lang ang mga opisyal sa Cagayan Business Federation. Photo is not actually a meeting. It was just us visiting the head of police in Cagayan during that time, who is seated in the center. Okay, and the other one that is beside me, I am not sure about his name. And there is also one that is Xiao Lu. Isang larawan pang inilabas ni Hontiveros kung saan kasama ni Acorda ang kapatid ni Alice Go na si Wesley at ang kanyang umunay business partner na si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Depensa ni Kalugay, pumasya lang sila kay Acorda dahil siya ang dating Chief of Police ng bayan ng Suwal sa Pangasinan. Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating Chief of Police po ng Suwal, Ma'am Chair. Sino po ang dating Chief of Police? Si General Acorda po. Sa Suwal. Hindi naman imbitado sa pagdinig si Acorda. Sabi ni Alice Go, ngayon niya lang nakita ang picture. Good morning, Madam Chair. Wala po akong idea, ngayon ko lang po nakita yung picture. Sabi ni Senador Jinggoy Estrada, may nakuha siyang confidential information na nag-loan sa bangko si Kalugay ng 1 bilyong piso para ipambili ng chopper na iniregalo kay Alice at ipinungunan sa Pogo. At madalas makita yung mga pick-up vehicles ng Municipality of Suwal na may stickers ng Municipality of Suwal doon sa Municipality of Bamban. Ano ginagawa ng iyong mga service vehicles ng Suwal doon sa Bamban? Pero nanindigan ang dating alkalde na wala siyang negosyo o relasyon kasama si Alice Go. Alam niyo, these are public documents already. Hindi magsisinungaling ang mga dokumento, Mayor and Alice. Aminin niyo na kasi totoo. Do you have a business partnership? Yun lang ang gusto namin. Alex, sa pagdinig kanina ay lumagda sa isang waiver si Mayor Kalugay para ipakita sa Senado at sa Anti-Money Laundering Council ang nilalaman ng kanyang bank records. Ayan ay para patunayan daw na hindi siya nagamit o nagpagamit kahit ang kanyang bank accounts sa umano'y money laundering activities itong illegal POGO operations. Ayon sa ating source sa Senado, Alex, ay may napiga naman daw sila kay Alice Go sa executive session pero tumanggi nga lang siyang idetalye dahil ito ay hindi pwedeng isa publiko. Sa ngayon ay hindi daw muna sasarahan ng Senado ang kanilang investigasyon dahil may mga testigo pa silang nais na ipatawag. Pero binawi na yung contempt order na inisyu dito kay Sheila Go, yung kapatid ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ibig sabihin ay maaari na siyang makalaya. Pero inuutusan ng Senado ang Senate Sergeant at Arms na siya ay i-turn over sa Bureau of Immigration lalo't siya ay may kinakaharap na kaso kaugnay nung pamimeke ng kanyang pasaporte. Alex. Okay, Mayan, dahil sa serye na at napakarami ng isinagawang pagdinig ng Senado sa naturang komite dito sa usapin ng POGO operation, makikita na ba natin ang buong picture, itong buong larawan ng kanilang investigasyon? Meron na ba silang natutukoy kung sino talagang involved dito? Ang sinasabi, parang mga Chinese national umano ang behind dito. Dahil dun sa lower house, sinasabi meron na silang matrix. Ang Senado ba, meron na rin bang matrix na kahalintulad ng sa lower house?
Alex, marami na silang hawak na ebidensya na magpapatunay na bukod dito kina Alice Go ay may mga kasabwat silang mga dayuhan. Isang malaking criminal syndicate daw talaga yung kumilos, pero hindi pa yan isinasa publiko dahil patuloy pa nga yung investigasyon. Ang hinihiling nila ngayon sa mga otoridad ay paspasan yung pag-iimbestiga para mahuli pa nga itong mga hinihinalang kasabwat. Kung saan pinakahuli dyan na naaresto noong nakaraang linggo ay ito nang si Tony Yang. Alex. Okay, speaking of Tony Yang, dahil ang batid lang natin kaya siya nahuli ng mga kinatawan ng PAOK at ang NBI, dahil undesirable alien lamang siya. Meron bang kinakaharap na siyang kaso kaugnayan sa illegal pogo operation? Tinitignan na ngayon ng Senado yung mga posibleng irerekomendang kaso. Isa na dyan yung pamimeke niya ng mga dokumento dahil isa pala siyang Chinese national pero ginamit niya yung kanyang peking birth certificate para makakuha ng mga lehitimong mga dokumento dito sa Pilipinas. Kabilang na dyan yung kanyang driver's license at yung iba pang mga government ID, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mian Corvera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.